Gayunpaman, takritikal na sandali na ito. Ang tuktok ng bundok kung saan ang Hong Chigang ay biglang umugoy ng marahas. At, pagkatapos ay nahati ang dalawang malalaking bitek. Dalawang haligi ang biglang nag-extend mula sa puwang. Puti, kasing kapal ng tangke ng tubig. Parang nagtaas ng dalawang kamay ang bundok. Dalawang kamay ang nagdala ng lakas ng pagsira sa langit at lupa. At sinampal ang Diyos na Panginoon at ang Haring Tigre. Ang biglaang eksenang ito ay nagulat sa Diyos Lord at Tiger King. Damn! Saan nanggaling ang dalawang mapuputi at malambot na braso? Agad na kumalma ang dalawa at lumaban. Gayunpaman, ang kanilang buong pag-atake ay nasa harap ng dalawang braso. Na tila medyo mahina. Madaling natalo ng braso ang kanilang atake. Dala pa rin ang lakas ng pagsira sa langit at lupa. At sinampal ang Diyos na Panginoon at ang Haring Tigre. Boom! Matapos ang dalawang mapurol na ingay. Ang Haring Tigre at ang Panginoong Diyos ay sinampal ng braso. Agad na lumubog ang puso ng Haring Tigre at ng Diyos na Panginoon. At napagtanto nila na sa pagkakataong ito ay nakatagpo. Tila ng isang malakas na lalaki. Tumakas. Kung patuloy kang lalaban ng husto, babagsak sila dito. Hindi mahalaga sa kanila ang Hong Chigang. Hindi na kailangang kumuha ng ganoong kalaking panganib para mapatay si Hong Chigang. Tumalikod ang dalawa at tumakas. Nagmamadaling sumigaw si Hong Chigang sa magkabilang braso. Lord Mountain God, bilasan mo siya at patayin. Naghahanap siya ng tulong. At kung siya ay makakuha ng tulong, siya ay butas ang bundok. Mas mabuting ituloy ang tagumpay ngayon at alisin ang panganib sa simula. Inamin ni Hong Chigang na ang dalawang mapuputi at malambot na braso ay mga kamay ng Diyos ng bundok. Gayunpaman, mabilis na nag-ikli ang dalawang braso at nawala sa isang kisap mata. Nakaramdam si Hong Chigang ng pagkawala sa kanyang puso. Hong Chigang, okay ka lang ba? Isang visisitodes na boses ang nagmula sa ulo ni Hong Chigang. Mabilis siyang tumangala, ngunit may nakita siyang matandang kakilala na nakatayo sa tuktok ng bundok. Matandang ginseng. Malinaw na napansin ni Hong Chigang na ang dalawang braso ng lumang ginseng ay tumutulo ng dugo. Hindi na siya makapaghintay na sabihin. Matandang ginseng, ang nagligtas sa akin ngayon. Hindi ba dapat ikaw? Tumango ang matandang ginseng. Tama, iyon ang dalawang braso ko kanina. O damo ko, okay lang. Matandang ginseng, tinabi ni Hong Chigang sa pagkabigla. Hindi ko talaga inaasahan na ang iyong lakas ay napakalakas na ang iyong dalawang braso ay maaaring maging makapal at malakas. Nga pala, bakit hindi mo na lang sinamantala ang tagumpay para tugisin at patayin ang Haring Tigre at ang Panginoong Diyos? Ipinakita ng matandang ginseng ang kanyang palad kay Hong Chigang. Na-overdraw ko lang ang pundasyon at inilunsad ang pag-atakeng iyon. Nakasalukuyang lakas ko. Hindi ko kayang suportahan ang paglulunsad ng pangalawang pag-atake. Kung talagang magkasundo kayo, baka nasa panganib kayo pareho. Nagpout si Hong Chigang. Mabait din pala siyang tao na malakas sa labas at matigas at the same time. Umutot. Ang matandang ginseng ay nababalisa. Ang hakbang na ngayon ay inilunsad noong ako ay nag-overdraw sa pundasyon sa isang tagipitan upang iligtas ka. Ito ay isang malaking pag-ubos sa aking pisikal na lakas. Kaya't hindi ko matalo ang kalaban. Kung normal lang ang laban ko sa kalaban, siguradong hindi ko kalabanan ang kalaban kung magsanib puwersa sila. Malamig na sinabi ni Hong Chigang. Ang bibig ay nasa iyo. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mo. Namumula sa galit ang matandang mukha ni Lao Shan. Tinasabi ko lang ang totoo. Kung mag-away ba tayo o hindi, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Hong Chigang, nahihiya kang magsabi ng ganoong bagay kapag binubuli mo ang isang matandang nasugatan ng husto. Pangalawang Olympic, galit na sambat ni Lao Shanshen. Iniligtas ko ang iyong buhay. Okay lang kung hindi ka nagpapasalamat. At nagsasalita ka pa rito ng paninirang puri. Gusto mo bang manligaw? Tumawa si Hong Chigang. Tinatanong kita, Lao Shanshen, hindi ka naninirahan sa pangunahing isla ng Diyos. Bakit ka pumunta dito? Ang matandang ginseng ay nagsabi.
Kalokohan. Siyempre. Tinabi ni Hong Chigang. Nasaan ang iyong mga inapo? Tinabi ng matandang ginseng. Nag-ugat na ito malapit sa Fengming Mountain. Ang kapaligiran dito ay napakaangkop para sa aming pamilyang ginseng sa bundok na lumago. Tuwang-tuwa si Hong Chigang. Nakatingin sa mga bundok at kapatagan. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata. Ang pamilya ng ginseng ng bundok ay isang malaking suplemento. Gaano karaming mga manika ng ginseng sa bundok ang dapat kopyahin sa napakaraming burol. Maaari kang magkaroon ng magandang oras mamaya. Tumingin si Lao Shanshen sa mga mata ni Hong Chigang. At biglang may napagtanto. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Hong Chigang, maaari kitang bigyan ng babala. Mas mabuting huwag mong isipin ang Euro aking Mountain Ginseng Clan. Pag nalaman kong binubuli mo ang pamilya natin sa bundok ginseng, kahit ipaglaban ko ang buhay ko, mamamatay ako, kasama mo. Tinabi ni Hong Chigang. Huwag kang masyadong kuripot. Marami kang inapo. Paano kung hayaan mo akong magsaya? Tumahimik ka. Pinagalitan ni Lao Shanshen. Sa sandaling ito, isang figure ang lumipad mula sa malayo. Nagmamadaling kumaway si Hong Chigang sa kabilang partido. Dexter, sa wakas nandito ka na. Muntik mo na akong patayin. Alam mo ba, bilasan mo. Bigyan si Lao Su ng ilang spiritual pill para makabawi dito. O baka mamatay ako. Nakita ni Dexter na si Hong Chigang ay wala sa panganib. At sa wakas ay pinakawalan ang kanyang nakasabit na puso. Hong Chigang, ayos ka lang. Ha, Senior Ginseng. Ikaw talaga. Tumango si Lao Shan Ginseng. Bueno, lumabas ka at dalhin ang mga anak at apo upang makita ang mundo. Tumango si Dexter. Ang aking Daxia ay may malawak na teritoryo at kakaibang lupain. Na libo-libo at 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa pangunahing isla ng Diyos. Hindi masama na ilabas mo ang iyong mga anak at apo para makita ang malalaking ilog at bundok ng aking Daxia. Kung ikaw, matandang Ginseng Senior, ay may crush sa akin. Daxie, pagkatapos ay manatili dito at tumira. Ngayong kulang na si Daxie sa mga malalakas na tao. Isang magandang bagay para kay Daxia na manatili sa lumang ginseng. Tinabi ng matandang ginseng ng bundok. Bueno, ang lumalagong kapaligiran dito ay talagang kapaki-pakinabang sa aking pamilya ng ginseng sa bundok. Hinayaan ko ang aking mga anak at apo na manirahan sa mga kalapit na burol. Totoo, tuwang-tuwa si Dexter. Bueno, sa hinaharap. Ang mga kalapit na bundok ay magiging kabilang sa pamilya ng ginseng ng bundok. Ang mga walang ginagawa ay bawal pumasok dito ng walang pahintulot. Naantig ang matandang ginseng. Salamat, munting kaibigan. Sa pagtupad nito, sa sandaling ito, tumunog ang tagapagbalita ni Dexter. Kinuha niya ang communicator at nalaman na ipinadala ito mula sa eksklusibong channel ng Nightingale Group. Si Dexter ay konektado. Nightingale Team. Sa pag-uulat sa mga Diyos, natuklasan namin ang kinaroroonan ng Shadow Master Ancestor. Mabilis na sinabi ni Dexter. Magsalita ka, Nightingale Team. Ang Ancestor Shadow Master ay nakatago sa King's Mansion. Ngunit walang clue kung saan ang King's Mansion. Gayunpaman, kung palibutan natin ang King's Mansion at ibaligtad ito, tiyak na mahahanap natin ang kalaban. At may 70% pa. Ding katiyakan na kaya nating patayin ang kalaban. Taglit na nag-isip si Dexter. At sinabing, huwag ka munang kumilos ng padalos-dalos. Palibutan lang ng palihim ang mansyon ng gobyerno. At huwag kang gagawa ng iba pang aksyon. Maingat na sinabi ng Nightingale Group. Guro, sigurado ka ba? Ayon sa pagsusuri ng think tank ng ating Nightingale Group, ang Shadow Master Ancestor na ito ay malamang napupunta sa matandang Panginoon ng bansa. Kung hindi tayo aaksyon, maaaring nasa panganib ang matandang Panginoon ng bansa. Tinabi ni Dexter, sumunod ka lang sa mga utos at gawin ang mga bagay. Mayroon akong lahat ng sarili kong pagsasaayos. Pupunan ng Nightingale. Naiintindihan. Ibinaba ni Dexter ang communicator. Tumingin sa direksyon ng King's Mansion. At huminga ng malalim. Sana,
Walang mangyari ngayong gabi. Sana nag-isip pa ako. Tahimik na gabi. Ang palasyo ng hari. Ang palasyo ng Panginoon ng Estado ay binago mula sa isang palasyo sa Ming at Qing dynasties, na may malaking lugar at masalimuot na mga gusali, sa isang madilim at tagong sulok. Isang anino at ang gabi ay ganap na nagsanib sa isa. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo mahahanap ang isa't isa. Mula gabi hanggang ngayon, 7 gwardya ang dumaan pero hindi man lang sila nagpapansinan. Ang itim na anino na ito ay walang iba kundi ang Shadow Master Ancestor. Dumating ang oras sa madaling araw. Sa madaling araw, oras na para magpalat ng shift ang mga gwardya. At may 1 minutong blank period para sa mga gwardya. Tinamantala ng Shadow Master Ancestor ang minutong ito para mabilis na sumulong sa madilim na gabi at umakyat. Hindi nagtagal at dumating ang anino na Panginoong ninuno sa lugar na tinutuluyan ng hari. Sa daan, ang mga ninuno ng may-ari ng pelikula ay naging maayos, at walang exposure. Ngunit pagdating niya sa silid ng hari, agad siyang nakita ng bantay sa pintuan. Ang mga maaaring magtrabaho para sa matandang Panginoon ng bansa ay dapat na mga master sa malaking bahay at may pambihirang lakas. Makatwiran din na hanapin ang landas ng paparating na kalaban. Sino yan? Galit na sumigaw ang malaking inner master, na may codename Xiongying. Ang tunog na ito ay para hadlangan ang kalaban. Paalalahanan ng matandang Panginoon na bigyang pansin ang kaligtasan. At, gisingin ang sistema ng seguridad ng mansyon ng Panginoon. Ang ninuno ng master ng anino ay hindi umatras at gumanti, na direktang pinatay ang agila. Damn! Agad na nakipag-away si Xingying sa Shadow Master Ancestor. Gayunpaman, ang ninuno ng Shadow Master ay nakaranas ng kalupitan ng Godlord Island. At ang Diyos Lord at ang Tiger King ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang payo. Ang malaking inner master na eagle ay talagang hindi ang kalaban ng Shadow Master Ancestor. Habang ang tinatawag na mga masters ay nakikipagkompetensya para sa isang linya lamang. Sa isang kisap mata, ang agila ay pinasabog ng Shadow Master Ancestor. Binuksan ng agila ang pinto ng master bedroom ng bansa at nagsuka ng dugo matapos bumagsak sa lupa. Agad na sumugod ang Shadow Master Ancestor sa kwarto at sinaksak ng punyal ang kama. Gayunpaman, ang kubrekama ay walang laman at walang tao. Oops! Mga tao! Umalakpak! Pagkatapos ng malutong na tunog, bumukas ang mga ilaw sa kwarto. Agad na lumingon ang Shadow Master Ancestor upang tumingin sa likuran niya. Nakasuot ng balabal ang matandang hari at tiningnan siya ng malamig na mga mata. Kung tama ang hula mo, ninuno ka ng Shadow Master ng Yinsi. Matagal ko nang hinahangaan ang pangalan. Ang ninuno ng may-ari ng pelikula ay ngumiti. Sa pagtingin sa iyong aura, dapat itong maging hari ng Daxie. Narinig ko na ang hari ng Daxia ay isang sinaunang powerhouse. Ngunit ayaw niyang ipakita ang kanyang lakas. Ngayon na ang matandang Panginoon ng bansa ay kalmado at matatag sa harap ng mapanganib na sitwasyong ito. Dapat na, totoo ang mga alingaw-ngaw. Ngayon, gusto kong maranasan kung gaano kalakas ang matandang Panginoon ng bansa. Nang matapos ang mga salita, dumiretso ang ninuno ng Shadow Master sa matandang hari. Mabilis na laban at mabilis na desisyon. Baka magkaroon ng mga hindi inaasahang sangay. Ang matandang hari ay matatag na nakatayo sa lugar. Hindi gumagalaw. Hindi man lang kumukurap ang talukap ng mata. Hanggang sa pinatay siya ng Shadow Master Ancestor at kikitil na sana ang buhay ng matandang hari. Wala pa ring ipinakitang senyales ng pagtutol ang matandang hari. Mamatay. Tuwang-tuwa ang ninuno ng may-ari ng pelikula. Kung ano ang matandang Panginoon ng bansang sinaunang powerhouse. Puro yabang. Siya ay walang iba kundi isang mahina at mahinang scholar. At sa kritikal na sandali na gusto niyang pumatay sa isang tama lang. Isang knife light ang biglang lumipad sa labas ng pinto. Ang bilis ng liwanag ng kutsilyo ay napakabilis kaya hindi nag-react ang Shadow Master Ancestor. Hanggang sa pinutol ni Knife Light, ang damit ng Shadow Master Ancestor ay sa wakas ay nakaamoy siya ng malakas na aura ng panganib. Kung hindi mo haharangan ang ilaw ng kutsilyo, tiyak na mamamatay ka.
The Shadow Master Ancestor had no choice but to give up attacking the old king and resist the knife light. Puff! After a slight voice, the Shadow Master Ancestor's palms were slashed by the knife light, and he himself was knocked upside down, and flew out. He bumped into a wall and smashed through the wall. After landing, he has lost the ability to resist. He looked unwillingly towards the direction where the knife light was flying. Isang madilim na anino ang dahan-daang pumasok sa master bedroom. Dexter. Ang gwapo ng Diyos na si Dexter. Nagkatinginan si Dexter at ang matandang Panginoon ng bansa. Bahagyang tumango. At nag-hello. Pagkatapos, hakbang-hakbang na naglakad si Dexter patungo sa ninuno ng Shadow Master. 2 beses na nagpumigla sa lupa ang Shadow Master Ancestor. Ngunit hindi makatayo. Hinayaan niya lang na tingnan ni Dexter ang kanyang sarili. Dexter. Ancestor Shadow Master. Magkita tayong muli. Huminga ng malalim ang ninuno ng may-ari ng pelikula. Ano ba talaga ang galaw mo kanina? Bakit napakalakas? Nitiig ang nagpaliwanag si Dexter. Shawang daw. Dinana ko ang mana ng dakilang siyaking sa pangunahing isla ng Diyos. Ang ninuno ng may-ari ng pelikula. Shawang daw. Oo, Xiaowan daw. Talagang nabubuhay ito sa reputasyon nito. Natalo ako kay Xiaowang daw. At kumbinsido ako. Dexter. Ang ninuno ng Shadow Master. Marami kang nagawang kasamaan. At nararapat kang mamatay. Gayunpaman, kung handa kang gumawa ng mga krimen at gumawa ng mga karapat dapat na gawa. Ako, si Daxie, ay maaaring bigyan ka ng pagkakataong maging isang bagong tao. Sabihin ang lahat ng impormasyong alam mo tungkol kay Yinsi. Ngumiti ang Shadow Master Ancestor. Kahit mawala ang Shadow Master Ancestor ko, hinding-hindi niya ipagkakanulo ang Yin. Si Dexter. Ito ay talagang matigas ang ulo at malabo. Kung ganoon, ikaw lang ang matutupad ko. Tawa ng tawa ang ninuno ng may-ari ng pelikula. Bagaman hindi ko mapili ang buhay at kamatayan. Maaari akong pumili. Hindi, mamatay sa iyong mga kamay. Oo, tandaan mo, kung may susunod pang buhay, ako ang magiging kaaway mo at makikipagkompetensya sa iyo. Nang matapos ang mga salita, tinampal ng ninuno ng Shadow Master ang kanyang tiyanlinggay gamit ang palad. Kasabay nito, ang kanang kamay ay tahimik na kinurot ang isang buhol. Ang selyo ay hindi nakikita ng mata. At lumipad palayo dito nang walang tunog. Ang atensyon ni Dexter at ng matandang Panginoon ng bansa ay nasa Shadow Master Ancestor na si Tianling Cover. Kaya hindi nila napansin ang selyong ito. Sa madaling salita, napansin nila ito, ngunit hindi nila ito pinigilan. Marahas na namatay ang ninuno ng may-ari ng pelikula. Matapos kumpirmahin ni Dexter na ang Shadow Master Ancestor ay ganap na nawala ng mga palatandaan ng buhay. Pumunta siya sa matandang hari. Matanda Chief, long time no see. Tumango ang matandang Panginoon ng bansa. Xiao Ye, kung tama ang hula mo, palagi kang nandoon. Bakit hindi ka ngayon lang kumilos at tanggalin ang Anino Master Ancestor? Mapait na ngumiti si Dexter. Matandang Panginoon ng bansa. Mayroon akong pagdududa sa aking puso. At sana ay masagot ng matandang pinuno ang mga pagdududa. Ang matandang hari, magsalita ka. Dexter, may mga alingaw-ngaw sa labas ng mundo na ikaw ay isang malakas na tao noong unang panahon. At ang iyong lakas ay laban sa langit. Totoo ba ito? Kung gusto mong i-solve ang Shadow Master Ancestor, dapat walang hirap. Sinabi ng matandang hari, may katibayan ba? Umiling si Dexter. Hindi. Ang matandang Panginoon ng bansa. Walang ebidensya. Paano ka madaling maniwala? Okay. Walang magawa si Dexter. Nga pala, ang matandang hari, may isa pang bagay na iuulat sa iyo. Nakulong ako sa pangunahing isla ng Diyos noon at hindi sinasadyang naglabas ng ilang sinaunang halimaw. Maaaring, dumating ang mga sinaunang halimaw na iyon upang saktan ang sangkatauhan. Kaya sa susunod, mag-oorganisa ako ng isang puwersa para labanan ang mga sinaunang hayop na ito. Ang mga halimaw na ito ay lubhang mabangis. Kung hindi sila mahawakan ng maayos,
Maaari silang magdulot ng kapahamakan sa Daxia. Tinabi ng matandang Panginoon ng bansa. Bueno, napansin ko ito at inayos ko na may magsubaybay sa bawat kilos nila. Okay. Sumimangot si Dexter. Matandang Panginoon ng bansa. Tinitingnan mo na sila. Paano mo ito napansin? Hindi ba't naaresto ka na ni Hua Feihua noon sa bahay? Wala ka bang kalayaan sa paggalaw? At napansin ko na hindi ka nagpakilos ng anumang kapangyarihan. Mahiwagang ngumiti ang matandang Panginoon ng bansa. Huwag mong itanong ang hindi mo dapat itanong. Hindi ba't tinanong din kita tungkol sa Nightingale Group? Nagulat si Dexter. Matandang Panginoon ng bansa. Alam mo talaga ang tungkol sa aking Nightingale Group. Tinabi ng matandang Panginoon ng bansa. Ang Daxia ay aking teritoryo. Paanong hindi ko malalaman kung ano ang nangyari sa aking teritoryo? Dexter. Ibig sabihin, ang matandang Panginoon ng bansa. Nag-organisa ka rin ng isang koponan ng pribado. Ikaw lang ang nakakaalam. Ito, at ito ay gagana lamang para sa iyo. Katulad ng grupo kong Nightingale. Ang matandang Panginoon ng bansa ay ngumiti at sinabi, huwag kang magtanong tungkol sa aking mga gawain. Ngayon ang iyong pangunahing gawain ay puksain ang mga sinaunang halimaw na dumating upang salakayin ang sangkatauhan. Nagmamadaling sinabi ni Dexter, matandang Panginoon ng bansa. Hindi ba sinabi mo na inayos mo ang mga tao na panoorin ang mga halimaw na iyon? Alam mo ba kung nasaan ang mga halimaw na iyon ngayon? Kung maaari mong maunawaan ang kanilang kinaroroonan, ito ay magiging mas epektibo upang maalis ang mga ito. Tinabi ng matandang Panginoon ng bansa. Kakabutihang palad. Ang mga halimaw na iyon ay napinsala ng husto at ang kanilang mga pundasyon ay hindi matatag. Halos lahat sa kanila ay piniling magpagaling sa mga tigang na bundok na hiwalay sa mundo. Kapag naibalik ang kanilang lakas, darating ang bangungot ni Daxia. Kaya, mas mabuting patayin mo muna sila bago sila tuluyang gumaling. Ito ang mapa ng pamamahagi ng Warcraft. Dapat kang kumilos sa lalong madaling panahon. Binigyan ng matandang Panginoon ng bansa si Dexter ng mapa. Malinaw na minarkahan ng mapa ang mga nakatagong lokasyon ng mga halimaw, ang kanilang dami, at maging ang kanilang tinatayang lakas. Ang pag-abot sa antas ni Dexter. Mayroon na siyang kakayahang makaalala. Pagkatapos niyang basahin at isulat, madali niyang kinurot ang mapa para maging pulbos. Sige, matandang hepe, naalala ko na. Aayusin ko na. Ang matandang pinuno. Bueno, ang pangkat ng Daxia ay maaari mong itakda. Ang misyon na ito ay maaari lamang magtagumpay at hindi mabibigo. Dexter, kung mabaigo ito, pupunta ako upang makita ka. Palam. Tumalikod si Dexter at umalis. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Dexter, paulit-ulit na bumantong hininga ang matandang hepe. Hoy, sana makumplito ni Dexter ang gawain. Nahihirapang tumayo ang nasugatang agila. Pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Lumakad patungo sa matandang Panginoon ng bansa. Yumuko at nagsabi, matandang Panginoon ng bansa. Ito ay proteksyon ng nasasakupan laban sa iyo. Mangyaring parusahan. Tinapik siya ng matandang hepe sa balikat. Hindi kita sinisisi. Napakalakas talaga ng kalaban. Puntahan mo muna at bendahan mo ang sugat. Agila. Salamat sa kagandahang loob ng matandang hepe. Tumango ang matandang pinuno. Huwag mong apektuhan ang aking pahinga. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang matandang hepe at naglakad patungo sa kama. Sa sandaling lumingon ang matandang hepe. Biglang naglabas ng punyal ang agila at sinaksak ang likod ng matandang hepe. Gayunpaman, huminto ang punyal 1 pulgada lang ang layo mula sa katawan ng matanda. At hindi na niya maabot ang kalahating pulgada. Pakiramdam ko ay may 1 piraso ng bakal na nakaharang sa punyal. At kahit sa sandali ng banggaan, sunod-sunod na sparks ang pumutok. Ano ang sitwasyon? Ano ang nakaharang sa punyal? Energetic. At ito ay kahanga-hanga pa rin. Hindi. Kahit na malaki ang enerhiya, madali itong mapasok ng sariling lakas. Hindi ito si Chi Jin. Ngunit medyo katulad ng maalamat na aura.
Diyos ko! Anong klaseng powerhouse ang matandang pinuno? Ang kanyang kaharian ng lakas ay nalampasan ang katulusan ng agila. Ang lahat ng ito ay nangyari sa mga sparks ng electric light. Mabilis na natauhan ang agila at tumakas. Gayunpaman, bahagyang niyugyog ng matandang pinuno ang kanyang katawan. At ang chi sa kanyang katawan ay umungal. Tulad ng isang buhawi na nagpatamba sa agila na lumilipad. Puff! Pagkalapag ng agila, hindi na niya napigilan ang pagsusuka ng dugo. Dumingon ang matandang pinuno at tumingin sa agila na may kawalan at lungkot sa kanyang mga mata. Eagle, may pagdududa ako sa iyo noon. Pero ayaw ko pa ring maniwala na traidor ka. You were picked and raised by me. No one knows you better than me. Pero hindi ko akalain na binaygo mo pa rin ako. Kung tama ang hula mo. Ikaw at ang Shadow Master Ancestor ay nasa iisang grupo. At pareho silang kabilang sa Yin Division. Napangiti ng mapait ang agila. Matandang hepe, alam kong hindi may tatago sa iyo ang ganitong bagay. Kaya't sasabihin ko na lang sa iyo ang totoo. Ngayon seryoso na kaming nagdududa sa iyo. Isa kang malakas na tao noong unang panahon. Kaya lagi akong nasa tabi mo noon. At hindi ako nang ahas na umatake. Sa pagkakataong ito, dumating ang may-ari ng pelikula. Ang ninuno, upang subukan ang iyong lakas. Hindi ko akalain na, noong naghihingalo ang buhay mo. Tumanggi kang, kumilos, at matagumpay mo akong niloko. Matandang Panginoon ng bansa, sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba, isa ka ba talagang powerhouse noong unang panahon? Ang sabi ng matandang Panginoon ng bansa. Hindi pa ba sapat ang lakas na ipinakita ko ngayon para sagutin ang tanong mo? Iniyuko ni Eagle ang kanyang ulo. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Matandang Panginoon ng bansa. Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Kung mabubuhay ka mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, dapat ay may kilala kang pangalan. Ang matandang Panginoon ng bansa ay ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip. Oo. Mayroon akong pangalan. At ang aking pangalan ay medyo malakas noon. Gayunpaman, ngayon, ang pangalang ito ay isang codename lamang. Diyos. Oo, Diyos ang tawag nila sa akin. Diyos. Umiling si Eagle. Hindi ko pa narinig ang pangalang ito. Ang sabi ng matandang Panginoon ng bansa. Hindi mahalaga kung narinig mo ito. Maraming matandang kakilala ko sa ibaba. Tandaan mong kamustahin sila pagbaba mo. Ayos ito. Ipinikit ng agila ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Gayunpaman, ang matandang Panginoon ng bansa ay mabagal na sumuko. Hoy, ikaw ang nagpalaki sa akin. Palagi kitang tinatrato bilang isang bata. Paano kita matitiis na atakihin ka? Eagle, kalimutan mo na. Ikaw na ang baalang magpakamatay. Ang sabi ng agila. Nga pala. Matandang pinuno, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Sa totoo lang, noong sinundo mo ako, miyembro ako ng Yin Division. Noong sinundo mo ako, ito ang layout ng Yin Division. Damn it, galit na galit ang matandang hari. Walang pag-aalinlangan niyang tinapik ang agila. Pagkatapos ng isang hiyawan, wala nang mga agila sa mundo. Sa hangganan ng Daxia, sa tiwangwang na lumang kagubatan. Isang baog na templo ang nakatayo sa kagubatan. Na napakabilis. Ang templo ay matagal ng sira-sira. Ang ibabaw ay natatakpan ng berdeng lumot. At ang loob ay madilim at nakakatakot. Pagtingin sa loob sa mahinang liwanag. Wala itong laman. Ngunit sa gitna ay isang malaking orasan na may batik-batik na kalawang. Sa ibaba ng malaking orasan, may nakaupo. To be precise, isang bangkay. Matagal nang pinatuyo ng hangin ang bangkay. Balat at buto na lamang ang natitira. May baluktot na mukha, malapad ang bibig, at puting damit, na nakakatakot. Pagtingin ko pa lang ay kinikilig na ako. Tahimik na nakamamatay. Isang buhol na hindi nakikita ng mata ang biglang lumipad mula sa malayo at dahan-daang dumapo sa mummified na bangkay. May kakaibang nangyari. Gumalaw talaga ang mommy. Tumayo siya ng pasuray-suray. At unti-unting napuno ang laman niya. Namulat ang mga mata. Wala pang 3 minuto.
Ang mommy ay naging isang gwapo. Itim ang buhok na binata na nakasuot ng puti. May hawak na papel na pamaypay ang batang lalaki. Naghihinala siyang tumingin sa paligid. At mamulong sa sarili. Ang selyo ng Shadow Master Ancestor ang gumising sa akin. Ginising ako ng Shadow Master Ancestor. Bakit? Sa kanyang kamay. Tinapik niya ang kinakalawang na kampana gamit ang isang paper fan. Hum. 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 Bahagyang umungol ang malaking orasan. Ang dalas ng tunog na ito ay napakataas. Lampas sa saklaw ng normal na pandinig ng tao. Nagpatunog ang binata. Hindi para marinig ng mga ordinaryong tao. Kundi para sa kanyang sariling uri. Hindi nagtagal. Sunod-sunod na dumating ang isang figure. 12 ng tao. Halos lahat ng mga taong ito ay parang mga mummified na bangkay. Pagpasok pa lang ng mommy sa tigang na templo, hindi niya napigil ang lumuhad sa binata. Aking mga nasasakupan. Tingnan si Lord Bai Wuchang. Ang gwapong binata na ito ay ang white impermanence ni Yinsi. Tinabi ni Bai Wuchang. Ngayon lang. Ginising ako ng seal ng Shadow Master Ancestor. Nararamdaman ko ito. Malamang na naaksidente ang Shadow Master Ancestor. Sino ang kilala mo? Ano ang nangyari sa Anino Master Ancestor? Isang matandang magsasaka na nakasuot ng straw hat ang nagsabi. Naglakas loob akong magtanong kay Lord Bai Wuchang. Saan nanggaling ang Shadow Master Ancestor seal? Tinabi ni Bai Wuchang. Daxie, Kyoto. Ang matandang magsasaka na may sombrerong dayami ay nagsabi. Nagkataon na ang matandang magsasaka ang namamahala sa mga gawaing yin sa loob ng saklaw ng Kyoto. Ang matandang alipin ay pupunta at magtatanong tungkol dito ngayon. Pagkatapos magsalita, ang matandang magsasaka na may sombrerong dayami ay lumiit. Napunta sa lupa at nawala. Makalipas ang 5 minutong paghihintay. Biglang bumagsak ang lupa sa lugar kung saan nawala ang straw hat matandang magsasaka. Ang susunod na segundo. Ang straw hat matandang magsasaka ay lumitaw muli sa manipis na hangin. Nagmamadaling nagtanong si Bai Wuchang. Paano ito? May resulta na ba? Ang matandang magsasaka na may sombrerong dayami ay mukhang malungkot. Ang ninuno ng amo ng Anino. Ang kanyang matandang lalaki ay bumalik na sa kanluran. Nang marinig ito, lahat ay yumuko sa kanilang mga ulo sa katahimikan. Hindi mababa ang status ng Shadow Master Ancestor sa Yin Division. Gayunpaman, si Bai Wuchang ay walang masyadong emosyonal na pagbabago-bago. Para sa kanya, dispensable ang isang lumang antik tulad ng ninuno ng may-ari ng pelikula. Hindi lamang siya gumawa ng maliit na kontribusyon sa Yinsi. Ngunit kahit na ang kanyang mga ignorante na kaisipan ay palaging nakakaapekto sa pag-unlad ng Yinsi. Mas maganda kung patay na siya. Tinabi ni Bai Wuchang. Kaninong mga kamay ang namatay na ninuno ng Anino? Ang matandang magsasaka na may sombrerong dayami ay nagsabi. Namatay sa kamay ng Diyos na commander na si Dexter. Biglang nagalit si Bai Wuchang at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Dexter, ito na naman talaga ang bastard na ito. Ilang beses nang gumawa ng masama ang bastos na ito sa aking Yin Division. Pinarusahan ang mga miyembro ng aking Yin Division. Ang anak na ito ay dapat na maalis. Ang straw hat matandang magsasaka ay nag-atubili ng ilang beses. Tinabi ni Bai Wuchang, may sasabihin ka ba sa akin? Magsabi ka lang. Tinabi ng matandang magsasaka na may straw hat. Nakatanggap lang ako ng balita. Hindi lang ang ninuno ng Shadow Master ang namatay, kundi pati ang Young Master ng Yin Division at Hua Feihua ay nahulog din. Ang mamamatay tao na pumatay sa kanila ay si Dexter din. Bastard. Ang White Impermanence ay ganap na nagngangalit. Hindi bale kung patay na ang Movie Master Ancestor. Ngunit si Hua Feihua at ang Young Master ng Yinsi ay inilibing din sa kamay ni Dexter. Kung ang Hell King ng Yinsi ay papanagutin, si Bai Wuchang ay parurusahan ng torture. At malaki rin ang epekto nito sa kanyang performance at status sa Yin Division. Ngayon, mayroon lamang isang paraan upang magbayad sala para sa kasalanan. At, iyon ay ang pagpatay kay Dexter. Oo, kailangang patayin si Dexter sa lahat ng bagay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa kanyang kalaban. Tipunin ka agad.
ang mga hukbo at tipunin ang kabisera. Kung hindi maalis si Dexter, mamamatay kayong lahat para sa akin. Ang mga mummified na bangkay na naruroon ay nagmamadaling lumuhod kay Bai Watch Ang aking mga nasasakupan ay nag-uutos. Kalahati. Dagendong. Magkakahiwa-hiwalay na ang mga tao nang biglang umungal ang isang mabangis na hayop. Ang boses na ito ay talagang may halong makapangyarihang mahika. At ang mga taong nabigla ay nalilito at ang kanilang pag-iisip ay blanko. May iilan pang mahihina na nabigla sa lugar. Anong tunog? Natakot si Bai Watch Ang. At walang malay na umatras ng 2 hakbang. Napaghusga mula sa pamimilit na dulot ng Dagendong. Ang lakas ng kalaban ay nakalagay sa itaas ng kanyang sarili. Kung ang kabilang partido ay laban sa iyo, hindi ka makakaligtas. Gusto niyang tumakas, ngunit alam niyang imposibleng makatakas siya ngayon. Kaya tumayo na lang siya sa kinatatayuan niya at hayaang ang kalikasan ang maglakad nito. Sa sumunod na segundo, isang demonyong hangin ang umihip. At ang hangin ay nahaluan din ng makapal na amoy ng dugo na nakakadiri. Pagkatapos, isang katikot-takot na hayop ang pumasok. Upang maging tumpak, ang ulo ng isang behemoth ay pumasok. Malaki ang ulo ng kabilang partido. Napuno ang buong templo. At ang kanyang katawan ay nasa labas. Bagamat hindi niya makita ang buong mukha ng kabilang partido. Nai-imagine niya ang malaking sukat ng kabilang partido. Ang kanyang mga mata ay parang mga tangke ng tubig. At ang kanyang mga pangil ay madilim at malamig. At nakakatakot na makita siya. Si Bai Watch Ang ay may malawak na hanay ng kaalaman at maaaring makilala sa isang tulyap na ito ay isa sa mga maalamat na sinaunang hayop. Tissue. Labis na natakot si Bai Watch Ang sa kanyang puso. Damn it, anong edad na ito? Paano pa magkakaroon ng mga divine beast gaya ng Tissue? Halos maaninag ang katawan nitong Tissue at walang tunay na katawan. Kaya ang kalahati ng ulo nito ay totoo na mukhang kakaiba. Ang Tissue na ito ay isa sa mga sinaunang hayop na nakatakas mula sa Divine Lord Island. Ang mga halimaw na iyon ay matagal ng Nullipole, na naiwan lamang ang kanilang mga kaluluwa. Ang Tissue na ito ay nagtatanim sa malapit ng ilang araw bago pinipino ang kalahati ng ulo nito. Ibinuka ni Tissue ang dagwang bibig at huminga ng malalim sa karamihan. Ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Kinuha nila ito para sa ipinagkaloob na sila ay lalamunan ni Tissue. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi normal na eksena. Ang Tissue ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanila. Oh, kahit na naapektuhan sila, ano ang sitwasyon? Napatingin ang lahat kay Tissue na nagtataka. Puno rin ng pagdududa ang mukha ni Tissue. Paanong posible iyon? Muli itong bamuka ang bibig at huminga ng malalim sa mga tao. Hindi rin ito nakaapekto sa puting impermanence kahit kaunti. Bulong ni Tissue sa sarili. Bakit hindi ka makahinga yang? Wala kang yang. Imposible. Basta buhay na tao. Dapat may yang energy. Kakaiba. Kakaiba. Noon lang napagtanto ni Bai Watch Ang na gusto ni Tissue na sipsipin ang yang energy ng mga buhay na tao. Ang kanilang pamilyang Yinsi ay wala ng buhay. Kaya natural na walang enerhiyang yang. Nakahinga ng maluwag si Bai Watch Ang at matigang sinabi, Master Tissue, minsan na akong namatay, kaya hindi na ako buhay. Nakikiusap ako kay Lord Tissue na hayaan na tayong mabuhay. Oh, nagtatakang tumingin si Tissue kay Bai Watch Ang. Patay na, kaya mo bang maglakad, magsalita at mag-isip? Ito kaya ang maliit na pamilyang Yinsi. Tumango si Bai Watch Ang. Master Tissue, kami ang pamilyang Yinsi. Walang pakialam na sinabi ni Tissue. Tapalagay ko ay hindi pa namamatay ang maliit na angkan na Yinsi. At ito ay nakaligtas hanggang ngayon. Ito ay hindi ka panipaniwala. Hoy, on the other hand, Mythical Beast family is on verge of extinction. Hi, good luck fools people. Mabilis na tumibok ang puso ni Bai Watch Ang. Ang kasalukuyang lakas ng pamilya Yinsi ay hindi mas masama kaysa sa lahi ng tao. Ngunit sa bibig ng Tissue, ito ay naging isang maliit na pamilya ng Yin.
Gaano kataas ang lakas at paningin ng Pisyo na ito? Makapangyarihang tao ito. Huwag mo siyang guluhin. Tanong ni Pisyo. Tinatanong kita. Gusto mo bang mamatay o mabuhay? Nagmamadaling sinabi ni Baywatch Ang. Kung gusto mong mabuhay. Kung gusto mong mabuhay. Mangyaring Lord Pisyo bigyan kami ng paraan para mabuhay. Tumango si Pisyo. Hanggat gagawin mo ang isang bagay para sa akin. Ililigtas ko ang iyong buhay. Nagmamadaling sinabi ni Baywatch Ang. Master Pisyo. Ngunit ayos lang na sabihin ito. Tinabi ni Pisyo. Gusto kong matagpuan ako ng bawat isa sa inyo ng 100 buhay na tao. Kung hindi ko kaya, lalamunan lang kita. Bagamat wala kang yang energy. Dapat masarap ang laman. Sumang-ayon kaagad si Baywatch Ang. Lord Pisyo, huwag kang mag-alala. Tatapusin namin ang gawain. Hindi ba't 100 taong buhay lang iyon? Anong mahirap dito? Ang mga buhay na tao na namatay sa kanilang mga kamay ay mula sa 1,000 hanggang 800. Hindi banggitin ang 100 buhay na tao. Sisang-ayon sila kahit na mayroong 1,000 buhay na tao. Muling sinabi ni Pisyo. Nga pala, mga lalaking nasa hustong gulang lang ang mahuhuli. Mabigat ang yang. Ang mga babae at bata ay hindi gumagalaw. Ang kanilang enerhiya ay masyadong mahina. At kailangan ko pa rin silang magparami ng mga tao. Baywatch Ang. Naiintindihan. Tumango si Pisyo. Well, let's go. Dalhin mo sa akin ang buhay na tao sa lalong madaling panahon. Ang matandang magsasaka na may sombrerong dayami ay biglang maingat na sinabi. Master Pisyo, mayroon akong pangungusap. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin ito o hindi. Pisyo, magsalita ka. Tinabi ng matandang magsasaka na naka-straw hat. Maglakas loob na tanungin si Mr. Pisyo kung nakatakas ka mula sa Godlord Island. Ha? Si Pisyo ay sumulyap ng may pagtataka sa matandang magsasaka na naka-straw hat. Paano mo nalaman na ako ay mula sa pangunahing isla ng Diyos? Mabilis na sinabi ng straw hat old peasant. Iniulat ito sa akin ng aking mga nasasakupan. Ngayon ang Diyos na commander na si Dexter ay nakipagkasundo sa matandang Panginoon ng bansa. At gagawin nila ang kanilang makakaya upang kolektahin ang mga sinaunang halimaw na nakatakas mula sa isla ng Panginoong Diyos. Ang gwapo ng Diyos na si Dexter. Si Pisyo ay tumingin sa straw hat na matandang magsasaka na nagtataka. Sino ang taong iyon? Siya ba ay napakalakas? Siya rin ay isang malakas na tao mula pa noong unang panahon. Ang straw hat old farmer ay nagmamadaling umiling. Siya ay hindi isang malakas na tao noong sinaunang panahon. Ngunit isang malakas na tao sa panahong ito. Siya ay hindi hihigit sa 30 taong gulang. Ngunit ang kanyang lakas ay napakalakas. Noong nakaraan, pinatay niya si Hua Feihua sa isang galaw lang. At ang lakas ni Hua Feihua ay kayang walisin ang mga walang talo sa mundo. Masungit na sinabi ni Pisyo. Sa panahong ito, maliban kung ang ilang mga nakatagong sinaunang kapangyarihan ay nagbabanta sa akin. Ang mga bagong panganak na powerhouse ay hindi kwalipikadong pumasok sa aking mga mata. Nagpatuloy ang straw hat old farmer. Master Pisyo, itong Dexter ay hindi dapat maliitin. Dapat mong malaman na kahit ang aking yinsi ay hindi na makakatulong sa isa't isa. Ngayon, nga pala, nawala siya saglit, parang nagpunta siya sa isang misteryosong lugar. Seryoso kaming naghinala na ang kabilang partido ay pumunta sa pangunahing isla ng Diyos at nagkaroon ng ilang mga pagkakataon. Kaya siya ay naging napakalakas. Nahulog si Pisyo sa pagmumuni-muni. Dexter, nagpunta sa Godlord Island. Mukhang may mga impression ako. Alam mo ba kung itong Dexter ay may intersection sa Diyos na Panginoon? Nagmamadaling sinabi ni Baywatch Ang. Minsan tinulungan ng Panginoon ng Diyos ang aking Yin Division na makitungo kay Dexter. Ngunit nauwi ito sa kabiguan. Ang Panginoon ng Diyos at si Dexter ay dapat na magkaaway. Nagdilim ang ekspresyon ni Pisyo. Kilala ko kung sino siya. Noong panahong iyon, pinalaya tayo ng Panginoong Diyos. At sinubukan ng taong may apelyidong Yen na pigilan tayo. Kalaban ko tong lalaking ta. Kailangan ko siyang maalis agad.
Tinusubukan mong akitin si Dexter. At gusto ko siyang patayin. Nagliwanag ang mga mata ni Bai Wuchang. At talagang hindi niya akalain na magkakaroon ng hindi inaasahang mga tagumpay. Para sabihin kung ano ang pinaka nag-aalala niya noon. Siyempre, nag-aalala siya na hindi sapat ang kanyang lakas para patayin si Dexter. Now with the help of Pishu, is it not a matter of minutes to kill Dexter? Bai Wuchang promised, okay, we will try our best to attract Dexter. Your enemy, Master Pishu, is our enemy. Huho. Pishu gave Bai Wuchang an angry look. I think you want to use me as a spearman. Let me help you kill Dexter. It looks like you and Dexter had a deep hatred in the past. Bai Wuchang suddenly blushed. Master Pishu, you are joking. We have no grievances or enmity with Dexter. How could we borrow your hands to dry Dexter? Pishu, do you think I can see through the little juju in your heart? Bai Wuchang was dumbfounded. Isn't Pishu strong enough to read people's inner thoughts? Really powerful to pervert? Pishu said indifferently. Go away. If you can't complete the task, you will all die. Yes, yes. The crowd left in a hurry. After walking out of the temple, everyone breathed a sigh of relief. It feels like I just walked through the gates of hell. As the leader, Bai Wuchang quickly calmed down and said, everyone, tell me, is there any good way to attract Dexter? That Dexter is very powerful. And we don't know how powerful his real strength is. With our hands, we may not be able to kill Dexter. Now that Lord Pishu wants to kill him, this may be our only chance. And we must seize it. The Straw Hat Old Farmer said. Lord Bai Wuchang, we don't need to do anything deliberately to attract Dexter. As long as we arrest 100 living people each, we will surely attract Dexter. Recently, Dexter is tracking the whereabouts of the ancient beasts. If thousands of living people suddenly die in the vicinity, the other party will suspect the ancient beasts. Bai Wuchang nodded. Well, this is true. Well, it's not too late. Let's go now. Set off. Ang Mingshui Town ay isang ordinaryo at mapayapang hangganang bayan. Ang bayan sa hangganan ay sikat sa paggawa ng mga kabaong sa malapit. Dahil gumagamit sila ng mga dekalidad na materyales para sa paggawa ng mga kabaong na hindi madaling mabulok at may magandang airtightness. Ang mga naninirahan sa bayan ay nabubuhay ng 9 hanggang 5 buhay at nagtatamasa ng mataas na antas ng kaligayahan. Tililawhan ay isang ordinaryong miyembro ng maliit na bayan na ito. Pagkatapos ng order ngayong araw, pagod na siya, nahihilo, at masakit ang mga paa niya. Bumangon siya, iginalaw ng kaunti ang kanyang katawan. At umuwi. Tatay, tatay. Pagdating niya sa bahay ay sinugod siya ng 2 matinong anak niya. Hoy, magandang anak. Ngumiti ang matandang si Lee at binuhat ang 2 bata. Nakangiti mula tenga hanggang tainga. Nang makita ang 2 bata, naalis ang kanyang pagod. Na-miss mo ba si Dad? Nakangiting tanong ni matandang Lee. Pag-iisipan ko, sumagot ang 2 bata sa malutong na tono, na nagpasikip sa puso ni matandang Lee. Matandang Lee, ang ganda talaga. Masunurin kayo. Kumikita si tatay para makapag-asawa kayo ng manugang. Ang biyenan ni Old Man Lee ay binigyan ng puting tingin si Old Man Lee. Si Jing ay nagsasalita ng walang kaparerekon. Ang bata ay medyo matanda na ngayon, at gusto na niyang pakasalan ang isang manugang na babae. Mag-ingat, hindi ito nangangako tulad. Galit na ngumiti ang matandang si Lee. Asawa, ano ang kakainin natin ngayong gabi? Tinabi ni Mrs. Lee, kung kumain ka, malalaman mo kung paano kumain. Kung hindi ka kumain, maaari kang mamatay sa gutom. Tumawa ang matandang si Lee at sinabing, okay, naaamoy ko ito. Ito ang paborito kong manok ng dahon ng lotes at karne ng garapon. Nagugutom na ako. Bilasan mo kumain. Bilasan mo kumain. Hindi nagtagal. Inihain ang mabangong pagkain.
Pagkatapos kumain at uminom ng sapat upang mapunan ang kanyang pisikal na lakas. Dinala ni matandang Lee ang bata para mamasyal at bumili ng ilang merienda para sa bata. Nang makita ang masayang ngiti sa mukha ng bata, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan at katima sa kanyang puso. Araw-araw na ganito, mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Pero hindi man lang siya nagsasawa. Sa malalim na gabi, ang pamilya ay nakatulog. Nabalot ng katahimikan ang buong bayan. Pagkatapos ng madaling araw, isang kaaya-ayang tunog ng plote ang biglang dumating mula sa malayo. Ang tunog ng plote na ito ay kung minsan ay mataas, kung minsan ay malambing, at ang himig ay nakakasakal, na ginagawang natulala ang mga tao. Lalong nakatulog ang natutulog na babae at bata nang marinig ang tunog na ito. Nagising ang lalaki sa tunog ng plote. Bumangon silang inaantok, naguguluhan na tumingin sa paligid. Blanko ang utak, at hindi nila maisip ang sarili. Sa sandaling ito, isa lamang ang nasa isip nila. At iyon ay ang ituloy ang tunog ng plote. Tila isang utos na hindi nila mapigilan. Ang matandang Lee ay kontrolado din ng mahika ng plote. Bumangon siya ng mekanikal. Lumakad pasulong. Lumabas ng pinto. Lumabas ng pinto. At pumunta sa kalye. Pagdating ko sa kalye, nakita kong hindi lang siya. Halos lahat ng lalaki sa bayan ay katulad niya. Naglalakad na parang multo. Ang matandang Lee ay walang kamalay-malay na napagtanto na may mali. At nais niyang labanan ang utos sa kanyang isipan. Gayunpaman, nang malapit na siyang lumaban, biglang lumakas ang volume ng plote, at ang kanyang pakiramdam ng pagtutol ay agad na pinigilan. Patuloy siyang sumulong kasama ang malaking hukbo. Sa wakas, ang koponan ay dumating sa dulo ng bayan. Sa dulo ng bayan, napuno ng yinchi ang hangin. At ang ulap ay nananatili sa kalangitan, na ginagawang imposibleng makita ang sitwasyon sa hinaharap. Ang tunog ng plote ay nagmula sa hamog. Kung titingnang mabuti, makikita mo na may isang lalaking nakatago sa ambon. Nakasuot ng puti, masipag na tumutugtog ng plote. Ang lalaking ito ay si Bai Wuchang. Pinangunahan ni Bai Wuchang ang makapangyarihang koponan pasulong. At hindi, nagtagal ay dumating sa baog na templo ng bundok. Master Pishu. Dinala na ang mga tao dito. Mangyaring tamasahin ang kanilang enerhiyang yang. Magalang na sabi ni Bai Wuchang. Ang figure ng Pisyo ay lumitaw mula sa templo. Tumingin ito sa karamihan at ngumiti ng may kasiyahan. Not bad. Very good. Ibinuka niya ang kanyang bibig at bumantong hininga sa karamihan. Sa isang iglap, ang enerhiyang yang mula sa lahat ng lalaki ay sinipsip. Walang enerhiyang yang. Bumagsak ang lahat sa lupa. At walang hininga. Tinabi ni Pishu, magpatuloy sa pagdadala ng mga tao. Ang mga taong ito ay magiging mas kaunti. Tumango si Bai Wuchang. Naiintindihan ko. Hahanapin ng aking mga nasasakupan. Ang mga buhay na tao ngayon. Pishu, teka lang. Kunin mo ang mga bangkay na ito at ibalik mo sila. Bakit? Naghihinalang tanong ni Bai Wuchang. Ipinaliwanag ni Pishu. Pinarkahan ko sila ng mga marka. Kung mahanap sila ni Dexter, mahahanap nila ako sa pamamagitan ng mga marka sa kanilang mga katawan. Ang bastos na ito, kailangan ko siyang patayin. Bai Wuchang. Intindihin. Unawain. Binuhat ni Bai Wuchang ang mga bangkay pabalik ayon sa mga tagubilin ni Pishu. Tinira ng tilaok ng manok ang katahimikan ng bayan. Unti-unting nagising ang mga residente. Tumingin muna ang biyenan ni matandang Lee sa dalawang bata na mahimbing na natutulog. Kontentong hinawakan niya ang mukha ng dalawang bata. At saka bumangon upang maghanda ng almusal. Hindi siya nagulat na wala ang matandang si Lee. Ang matandang si Lee ay madalas gumising ng alas 3 o alas 4 ng umaga para magtrabaho. Dumating si Mrs. Lee sa bakuran upang maghilamos. Ngunit nang maghilamos siya, nakita niyang nakabukas ang takip ng kabaong sa tabi niya. Ang loob ng kabaong na ito ay naproseso pa lamang. At ang takip ay hindi pa mabubuksan. Kung hindi, ang loob ay magiging weathered at oxidized.
na makakaapekto sa kalidad. Kaya nagpunta siya upang isara ang takip ng kabaong. Ngunit pagdating niya sa kabaong, nagulat siya nang makitang nakahiga sa kabaong ang matandang si Lee. Naramdaman ni Mrs. Lee na mabalahibo ang buong katawan niya at na-goosebumps siya. Ang eksenang ito ay nagbigay sa kanya ng isang nagbabala na premonition. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at tinapik ang pisngi ni Old Man Lee. Hoy, Old Man Lee, bakit ka natutulog sa kabaong? Wake up the fuck up. Gayunpaman, hindi tumugon si matandang Lee. Ang puso ni matandang Lee ay nagsimulang tumibok ng malakas. At siya ay kinabahan. Kuya Lee, gigisingan kita. Ano ang iyong ginagawa? Narinig mo ba ako? Pagsagot sa kanya, tahimik pa rin ito. Namamanhid ang anit ni Mrs. Lee. Dahil napagtanto niya na maaaring lampas sa kanyang imahinasyon ang sitwasyon. Tinuri ng biyenan ni Lilawhan ang hininga ni Lilawhan. Ano?